i-share niya sa atin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Nagpapasalamat po ako yung nakarating dito. Kung totoo nga po, may kausap po akong trabaho. Tapos sabi ng buya ko, sumama ka na. Tapos yung last minute, sabi ko, sige, sasama na ako. Sarili ko muna, iwanan ko muna ang trabaho. Yun po, ang nangyari nga po sa akin, yung hindi ko pinapansin muna. Nalalago yung mata ko. Sumasakit yung ulo ko, nagmumotor ako sa tanghali. Hindi ko pinapansin. Siguro yung ito, tsaka yung taong yun, tingin mo sa mukha, talaga hindi ko na makita. Sumumotor ako kasi hindi na pinabayaan pa yung Diyos, tanghali yung tapat, hindi ako nagtumba o ano nangyari sa akin. Hindi ako, tapos yung time ng gabi, nag-message yung ate ko sa akin, sabi niya, pumunta ka na ng doktor, pa-check up ka. Sabi ko, wag na, bukas na. Ayoko hindi pwedeng bukas. Ngayon, yung tumaas po ang BP ko, siguro sa gawa ng cholesterol, siguro nung nalalabo yung mata ko. Binigyan po ako ng sartan, yung gano'n, nangyari ko. Tapos yung tiyan ko po, yun nga, nagka-acid reflux. Pagkakain po ako, konti lang. Pagkakain po ako ng konti ito mataas. Ngayon po, 4 o'clock ako natutulog. Hindi ko pwede itulog kasi baka sumalubong. Ngayon po, maging harok, patay po ako. Ganon, 1 month, hindi ako po ginawa yun. Basta kakain, lakad ako. Talagang parang akong kandila na inuulo sa time. Ngayon, hindi sa food, nag-diet ako. Wala naman bigas, puro gulay. Tapos paligid namin, may mga nabibitas, okra, gulay. Almost, binigyan ako ng mga doktor na gamot, hindi ko ininom. Nakailang beses lang akong minom, tinigilan ko tulog. So ito nakakasira na sa lalo. Masira yung tiyan ko. Tapos tinry ko po magpa-check ng body. Yung buong ano ko po, abdomen, okay naman po lahat. Tapos po yung 1 month, nagpa-laboratory po ulit ako, bumaba na po yung uric acid at cholesterol. Pero na lang po, konti-konti na lang. Hintayin nyo po, nakasama po ako dito, magugulat po kayo. Ano pong lumabas sa inyo? Natural. Yellow. Ay, orange. Orange. Sa akin po may lumabas na, Malaki. sabi nga po nireklamo ko po ito sa doktor. Sabi niya sa akin, pwede natin pasilip yan, 40K ang hinihingi sa akin. 40K. Opo, kapasilip yung check. Oo. Ngayon po ako nagpapasalamat sa Panginoon Diyos sa programa po ninyo, sa lahat po namin dito. May lumabas po sa akin sinulid. Sinulid? Opo. Ano? Sinulid po. Ay, siguro yung bata sa panahin. Hindi po. Sinulid. Sinulid. Excuse me. Nung pinakita niya sa akin, ninakit niya ako doon, akala ko po, kasi nung unang ano ko po, cleansing ay water lang, ay may mga lumot na parang lumot. Sabi ko, lumot yan, tama, lumabas. Sabi niya, hindi, pastor. Nung kinausap niya, hinawakan niya, ito po yung itim na lubid. Opo, alam niya, tuloy niyo po. Napag-isip-isip ko po, hindi na po maitim. Ito yung sinulid na sa Korea, na pag gumagawa kami ng kamatis, pag inipitan namin, napakatibay po nun. Hindi nyo po kayo. Bakit nakain mo? Hindi ko, yun nga po, nakapagtataka, Panginoon Diyos na kung bahala sa Kanya, or ano man, kasi time na nagsama kami ng, hindi naman po nagsama kami ng isang tao, automatic ang init ng dugo niya sa akin. Hindi ko maintindihan. Ako naman, hindi ko inano sa sarili ko, siyempre 6 months kitang kasama, inano ko pa rin sarili ko, ay inisip ko na lang palagi na siyempre, Panginoon Diyos. Kailangan sa trabaho, lagi mo siya kasama, Panginoon Diyos. Saan ka magpunta, katabi mo siya dapat. Yun nga po, hindi ko mainisip na ginawa niya po yun sa akin, pero iniisip ko, paano napunta sa tiyan ko yun? Inilagay sa pagkain. Siguro po. Siguro. Yun. Yun, ako nga po ng 40K, hinihingi sa akin, matingnan lang ito. Maraming salamat din sa programa niyo. Thank you very much po. Lahat sa Panginoon, God bless you sa atin. Ang galing, Magandang tanghali sa ating lahat po. Anyway, ako nga pala si
Sila Sotaka from Negros Oriental. So, first of all, ako po nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang pagbigay ng panahon na tayo po nagkaipon-ipon dito at para po yun sa cleansing program. Which is, matagal ko na po itong pangarap at ngayon ko lang po na-experience. When I was in Dumaguete City, nag-start na sana ako. Pero nabitin ako kasi hindi natapos kasi may kailangan din ako asipasuhin. So sabi ko, pag may time, i-grab ko po talaga. Dahil since birth, vegetarian na po ako. At saka, alam ko po yung cleansing is mahalaga po siya sa katawan natin. Kasi, na-experience ko na po actually yung juicing. Yun po yung nagbigay sa akin ng second life, ang juices. Kasi when I was 18 years old, bumagsak po ako sa health. Nagkaroon po ako ng sakit na medyo matindi nga. Yung yung lolo ko, ayaw niya na po na magstay ako sa bahay. Sabi niya, dadalhin na po daw ako ng hospital. Kasi yun, may dalawang klaseng tumuko sa akin, pumapantal siya. Tapos ang nangyari doon is bawal daw po yung iligo. Eh, hindi ko naman po alam na bawal yun. Ay, diligo lang na ligo. Tapos yun nga, hindi siya tumubo ng tuloy-tuloyan kasi nabara siya sa pagligo ko kasi bawal daw yung tubig, bawal yung mga perfume, mga ganon, mga... Tapos yun, short story, yun, na-flat ako within 2 months, walang kain. I survived sa juices at saka sa tubig lang po at saka yung mga bark ng kahoy po na binabad lang po sa tubig. So, ako po nagpapasalamat sa Diyos na kanya pong pag-guide na meron po mga tao na katulad nila Pastor Goling na sila po ay nag-teach how to be healthy, how to be paano tayo mag-keep sa health na paano mag-ingat, paano tayo magiging malusog, ganyan po yung issue ni share nila. Actually, sobrang malaki pong pasalamat ko sa sa lecture ni Mrs. niya dahil it's additional knowledge po sa atin na hindi po natin yan basta-basta makuha kung pag-aaralan natin ng isang araw or gano'n. It's a long process pag nag-aral tayo in a school. So, dito, binibigay nila ng free dahil naglilingkod sila una sa Diyos. At saka pangalawa, naglilingkod sila sa atin as kasali sa nag-cleansing dito. At saka, nagpasalamat na rin po ako sa family Malinay sa kanila pong pagtulong sa amin. At saka, yun nga, pagtulong nila. Even, it's a long story kung bakit kami napunta dito. Kaya hanggang dito na lang po, parihin nawa ang ama natin sa langit. Una po Ikaw sa... po yung pinakananay namin dito, no? Ay, hindi ako ang pinakabunso. Okay. Pinakayan. Ang masasabi ko po ay, ako po ay mag-pray, sabi ba ng Panginoon, ay dapat i-praise natin at i-glorify natin ang Panginoon Diyos. Ngayon, ang una sa lahat po ay talagang grabe ang pasalamat ko sa Panginoon. Lahat po tayo. Tapos naman po ay itong ating mga lecturers at saka ito po mga staff na gumagawa po sila ng ating pang-energy, yung pagkain po. Kaya pasalamatan po natin sila. At ang ay ang ating si Ganyan po, yung may manager po dito. O I mean, siya ang siya sponsor. Alam mo po yan, mayroon lang ako yung sabing kaunti kay Ganyan. Para sa inyo, para kay Ganyan. Si Ganyan po ay, bali kasamahan po namin doon sa may AUP. Siya po ay nakatira sa Tartaria. Wala pa po yung asawa. So ngayon, naikwento ko na
sa iba, ako po talaga ay madalas magpunta sa Santayo, basta sa Manila. Ngayon, pag wala po dyan ang ibang sasakyan, ang ating kapatid, si Gadiel po ay nag-drive, yung kwento niyang driver siya, kasi pinaalahalan ko siya. Ngayon, ako na po ang isa doon sa passenger na imagine po, alas 4:30 punta kami ng samantalang ayaw ko na lumagyan. Anto ka na po, matulog ka alas 11, tapos magising ka. Dahil may purpose na Ngayon, sa halip ako magtulog, tinitingnan ko ang mata niya sa salamin. Kasi alam ko na inaantok din si Gadiel. Pag nakita ko na nagagano, oy, Gadiel, inaantok ka. Di na mawawala niya. Kasi takutin ako na maano kami kung saan na magpupunta. Pero, praise God po, iyan, kalsada na yan, dahil katulad ngayon, nagrabe ang mga sasakyan. Rock pa po yun, hinigaan. O rin. So, ako ipasalamat. Nung nalaman ko ito, na ang asawa pala ng aming kasama, ako pa ay kulkultor din. Ang asawa niya ay si Dani, ay natuwad na si Gadiel. Ay, ko na ko. Ngayon, sa Balansang, ito po ay 2 times ko. May nag-ano sa akin dito na magpunta. Noong pagpunta po namin, hindi pa ganito, pero ito na siya. Wala pa yan dyan na gano'n may mga Christmas sa Kabugay. Ngayon, ang ginawa ko nga dito, talagang maganda dito. Dahil alam niyo po, sa busy natin sa bahay, sa pagluluto, sa paglilinis, sa paglalaba lahat, ay iniintindi mo po yun, ay dito mo, ang sarap. Bakit po? Pagdating, siserbahan na tayo ng mga juice, mga smoothie. Ngayon, may dala din po ako ng baon, papaya. Hindi natin po kagad. Ay, wag ko na ito matagal na before po ito ng pandemic. Nakalimutan ko na. Ngayon, nung nakita ko, sabi ko sa Panginoon, napakaswerte naman itong tao ito. Ang kagandahan lang po kay Gadiel, mga kapatid, hindi talaga siya maramot. Sinabi niya nga rin sa amin na talagang marunong siyang mag-share. Yan ang gusto ng Panginoon, na tayo ay, ako po, kung hindi ako Adventist, matakaw talaga guys siguro man ako. O kaya ako ay maramot. Pero praise God, na bago ang karakter ko, dahil kaya kung ano ko dyan, kahit na po sa pagluluto, isinishare ko, kasi magtanim pa ako ng saging. Ang piray ko po, nalaman ko yan sa biyanan ko. Pag nagpipre, Panginoon, binisyonan mo man ito magtubo, magbunga. Kasi ito, isishare ko din ito sa iba at saka sa amin. Ngayon, one time po, ganun ang ginagawa ko, niluluto ko. May isa pong nagbunga doon na mataba, maganda. Sabi ko, hindi ko na ito isishare kasi sa akin na lang ito. Kasi maganda. Ay, hindi. Buong po, maganda, ang bunga. Ngayon, nag-plus na isip ko na, naku, Beth, di ba ang sabi mo, panalangin mo, pag ikay makaharvest ng iyong isi-share mo, sige na po, lubos, kaya sinain ko ay pinag-share ko. Anyway, pag tayo po ay nasa Panginoon, kahit po tayo ay iba ang negative ang ating isip, naging pong positive. Pag tayo po ay matapang, nawawala po yung tapang dahil sa Panginoon. So, mga kapatid, ay ako talaga, ay nung pag-ano ko dito, ang ko po ay answered prayer. Bago po ito si aming leader, na asawa ng aming director, pinagsabihan, gusto kang sumama? Sabi ko, saan? Mag-cleansing. Kasi po ako, may nangyari din sa akin. Sa aming grupo, ito po si Marisa, nag-join po kami ng group ng ukulele. May nangyari po sa akin. Kaya ang plano ko, kapatid, ay papunta ako ng sanitarium. Kasi sabi ng aking asawa ng anak ko, magpa-ultrasound daw ako kasi na siya, medicine pa na alam niya. So ngayon, sabi ko, sige, Lunes, kasi may kami ng linggo, may devotion na. Sabi ko, pag Lunes diretso, tama-tama ito pala ay pupunta dito. Kaya sabi ko, nag-pray ako, Panginoon, saan mo ba ako dadalhin? Pero talagang masama ang aking pakiramdam. Ngayon, natatakot ako, baka ako'y atakihin dito. Nahihilo ako. Sabi ko, maging problema pa ako sa mga kasama kung i-emergency ako. May maintenance ka, di ba? Opo, may maintenance ako. Wala dito. Ay, hindi ako nagdala. Kasi nakalimutan ko sa bilis-bilis. Kaya nga, jacket, wala ko na. So ngayon, anyway po, ngayon, yung class na natanong na aming asawa ng aming director. Sabi ko, sige na lang kasi big-play po. Ngayon, ang ko po doon is, pero talagang kami nagkakabak.
pinapray ko na kayo, ang aming sasakyan, ang aming may sarili na. Kasi sabi ko, baka ako doon. Paano ako? Wala ako ditong family. Ang mga anak ko, wala. Sabi ko, Panginoon, lalagyan mo po ang bawat isa sa amin na wala na mangyari. Maging successful. Anyway, ngayon po, saka noon, iba po ang preparation ninyo. Napakaganda. Ako po'y na-bless dahil marami po kayong magandang lecture na in-apply ko na po sa sarili ko. Ako po ay vegetarian for 20 years mahigit. Alam po kung anong nangyari. Sinubukan ko ang Panginoon. One time po ako nandoon sa California. Ngayon po, marami pong pagkain na napakamasasarap. Kasi yun ay panahon ng Thanksgiving yata. Alam niyo po naman sa US, pag mga ganyan, ay talagang marami. Ako na lang ang hindi nagkain. So ngayon, ayaw ko bakit nakapag sa isip ko na ipag-pray ko. Pero ang pray ko, parang nahiya nga ako nung inano ko, makatapos ako. Kasi parang sinubukan ko ang Panginoon kung gaano siya kaano sa aking panalangin. Pero ang pinag-pray ko talaga, pinasalamatan ko. Pero Panginoon, sabi ko, kung itong pagkain na ito ay hindi karapat-dapat sa akin, sa iyong mga lingkod, alisin mo po ito sa akin, sa isip ko na hindi ko matakaw po ako sa kanin. Matakaw po ako sa isda, matakaw ako sa salad, sa ice cream, sa cake. Ngayon po, nung ako na lang na, mulat ko po, hindi ko na po ito nagustuhan. Parang wala. Kaya, pinag-pro po hanggang simula po nun hanggang ngayon. Vegetarian po ako. Kaya mga kapatid, huwag kayong magsisi sa naging vegetarian. Ilang years na po ako naging vegetarian, almost mga 20 years na. Yung sa awa ng Diyos, iniingatan pa tayo ng Panginoon Diyos na tayo talaga ay sundin natin ang pagbabago sa buhay natin. At saka sa pag-iisip ko na tayo naman ay maawain at mapagbigay sa mga tao. Salamat po. Hindi na babaliktad eh. Noon, 67. Ngayon, hindi ko na babaliktad eh. 77 na.